Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, anong kinakatakot mo? Bawat umaga, may bagong grasya, pero palagi pa rin pumapasok ang mga pag-aalala natin at pangamba. Ano ang fear? F-E-A-R. It is false experience appearing real. Hindi naman totoo, pero inaakala natin ito'y totoo. Hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan mas pinaniwalaan pa natin ang ating mga takot at pangamba at nakalimutan nating magtiwala at kumapit sa Kanya. Hilingin natin muli ang Kanyang awa. Tumapit tayong papakumbaba. Makita sana tayong karapat dapat makatanggap muli sa Kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hiniram mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyahang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag ng iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may
nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatukutan ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghandog ng kaloob, ihahahin din sa Kanya. Pati yawong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo naging tao, hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinap-uuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At na madaling araw na, sumunod na sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalibutan silang lahat.
Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matatakot. Si Jesus ito. Lakasan niyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nagilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Esukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. Ano po sa tingin yung pinakamakapangyarihang kataga o salita? What is the most powerful words or phrase in the human language? Ang lahat po ng mga religion at mga banal na libro, paulit-ulit po nilang sinasabi at pinapaalala sa atin ang mga salitang ito. Nakasulat din daw po ang mga katagang ito sa Bhagavad Gita ng mga Indians. Makikita mo din ang mga salitang ito sa Quran ng mga Muslim. At sa Biblia, sa ating po banal na kasulatan, lumitaw daw po't mababasa nyo ang mga salitang ito ng more than 365 times. Ganito po kahalaga ang mga salitang ito. And I want you to remember this. Do not forget this. The most powerful phrase, the most powerful words is, do not fear. Do not be afraid. Huwag kang matatakot. Kasi kapag takot ka, mahina ka. Amen? Kapag takot ka, malilito ka. At kapag takot ka, mawawala ka. Fear steals your strength. Di ba? Kapag naiisip mo na yung mga utang mo, nanlalambot ka na. Di po ba? Kapag naiisip mo, nababagsak ka sa exam, name-mental block ka. May kaibigan po akong isang misis. Kwento niya sa akin, na trauma daw po siya sa kanyang asawa. Paano ba naman niloko siya? Umalis, pinagpalit sila sa ibang babae. Pero sa awa naman po ng Diyos, bumalik. Pero kahit na bumalik daw po itong kanyang mister, sabi niya, Father, palagi ko pong iniisip na baka iwan niya kami. Yan po yung takot ko eh. Kasi minsan na akong nasaktan. Paano kaya baka saktan niya kami ulit? Baka lokohin niya ako ulit. Yun yung takot ko, Father. Kaya bigla-bigla daw po, walang kaano-ano, iiyak siya. Nakuha pong pumayat at nanghina ito pong misis. Kung meron pong isang sandata, ang masama ang demonyo, para pasukin, sirain ang ating puso at kaluluwa. Ano? Ito po ang takot. Kaya naman po pinapaalala ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo, kahit na hindi tayo sigurado minsan sa buhay, kahit na nasa gitna tayo ng ating mga dilim at problema, kahit na hindi natin nakikitang maliwanag o malinaw ang Diyos, huwag tayong matatakot. Nung daw po nakita ng mga alagad si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig, ayon po sa ating nabasang Ebanghelyo, inakala daw nila na multo siya. Pero ano yung sinabi niya sa kanila? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Actually, mas maganda po ang translation nito sa English. Kung babasahin niyo po ang kwento, ang sabi ni Jesus, do not fear, I am. Ang salita pong I am ay makikita niyo po, maririnig, kung babalikan niyo po yung kwento tungkol kay Moises at nung burning bush. Nung tinanong daw po ni Moses, sino yung nagsasalita doon sa umaapoy na halaman? Nagpakilala daw po ang Diyos. Sabi niya, I am who am. Ako ay ako. Ano ang dahilan para mawala yung ating mga takot at pangamba? Ito ay dahil si Jesus ay Diyos. At hindi lang siya nanatiling nakalayo, lumalapit siya, pumapasok siya sa ating buhay. Tandaan niyo po ito, ang barko lumulubog hindi dahil may butas ito. May iba't iba pong butas ang barko. Merong mga bintana, may mga pintuan. Pero ang barko lumulubog dahil nakakapasok ang tubig dun sa butas. Magandang itanong yan. Ano bang aking palaging pinapasok sa isip at puso ko? Ito po ba ay takot o pasasalamat? Ito ba ay pag-aalala o papuri? Ito ba ay pagsamba o pagsasaya? May napakaganda po ako nabasa, nakahulugan po ng tapang. What is courage really? It said that courage
is fear that said its prayers. Ang ganda po, no? Ulitin ko po yon. Courage is fear that said its prayers. Ang tapang daw po ay takot na nagdasal na. Kapag ikaw ay nanalangin, dun lang nawawala ang iyong takot. Di po ba? Kapag ikaw ay nagdasal, dun ka tumatapang, dun lumalakas ang iyong loob. Amen? Lahat naman po tayo may takot. Hindi mo maaalis yan sa buhay. Meron mga iba, iniisip, makakaraos ba sila sa gastusin? May iba nagtatanong, kung lolokohin ba sila ulit ng kanilang mga asawa? Makakakuha kaya ng trabaho ang anak ko? Tanong ng ibang magulang. Gagaling kaya ako sa aking sakit? O baka mamamatay na ako? Yan ang takot ng mga may karamdaman. Mag-uumpisa na kaya ang World War III? Tanong na maraming mamamayan. Makakauwi pa kaya ako sa Pilipinas? Makakapag-retire kaya ako ng mabuti? Tanong at takot ng mga OFW. Kung bibigyan mo ng pansin ang mga takot mo, diyan lalaki ito. Di po ba? What you focus magnifies. If you focus on your fear, it magnifies. It stays in your life. Pero kung mananalangin ka, diyan mo mapapansin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Diyan mawawala ang iyong pangamba. Diyan ka lalakas muli. Ang sabi nga po, ang isang mataas na puno, hindi po natatakot sa malakas na hangin at bagyo. Kung ang ugat ng puno ay malalim na nakatanim sa lupa. Wow, what a very beautiful image. Remember that a tree does not fear any storm, any strong wind, if its root is really embedded on the ground. Mga kapatid, magpapatuloy kang manlalambot, nangihina, kung hindi ka nakaugat at nakakapit sa Diyos. Di po ba? Yes, lift your hands to God. Always look at the Lord, but do not forget to humble yourself and root your soul to God. And to receive courage from the Lord, we have to pray. Because remember that prayer is power. No prayer, no power. Fear is a mind killer. Ang nakakapatay po, laso ng isip natin. Takot. Fear is a little death of the soul. Kapag ikaw ay natatakot, ini-entertain mo mga pangamba mo, ikaw mismo nagsusuicide ka, pinapatay mong kaluluwa mo. Kaya napakaganda po nung linya sa isang pelikula na aking narinig. Ang sabi po niya, all you need is just a 20-second crazy courage. And something great will happen to you. Yun lang naman po ang kailangan natin sandaling tapang lang para mawala yung takot mo at matatanggap mo ang isang mabuti, magandang bagay. Lahat ng mga hinihingi natin, lahat ng mga pangarap natin, lahat ng mga mabubuting bagay ay nandoon sa kabila ng ating kinakatakot. Para matanggap mo yung grasya, yung bendisyon. Lampasan mo lang, daanan mo lang ang takot mo. Just try it. We only need a leap of faith. Isang lundag lang ng pananampalataya, may grasya na. Sa umpisa lang naman, nakakakaba, nakakatakot. Di ba ganyan ang exam? Pero kung maalala mo, nag-aaral ka naman at ikaw ay nananalangin, nagpapabasbas sa Diyos. Bakit mag-aalala ka pa? Bakit matatakot ka pa? Sa umpisa lang naman, nakakatakot, magnegosyo. Pero kung araw-araw, nagpupursige ka, dumidiskarte ka, at inaalay mo sa Diyos ang iyong pagod, masasanay ka din. Magkakaroon ng bunga ang iyong kapaguran. Di po ba? Sa umpisa lang naman nakakatakot, magpa-check sa doktor. Mas nakakatakot nga kung hindi mo alam kung ano nangyayari sa iyong katawan. Mas nakakatakot yung hindi ka na lang nagising isang araw. Hindi po ba? Pero at least, kapag narinig mo yung paliwanag ng doktor at sasabihin niya anong kailangan mong gawin para ikaw ay gumaling, nababawasan yung iyong kaba. Di po ba? Kung hindi mo haharapin ang iyong takot, mas lalaki ang kaba mo at yan ang makakapatay sa iyo. Amen? The only way to remove your fear is to face it. And the good news is, we are not facing fear alone. Ang mabuting balita nga, sabi po sa ating ebanghelyo, nakikita ng Diyos, nahihirapan ang mga alagad. Ibig sabihin, hindi bulag ang Diyos sa iyong nararamdaman, sa iyong nararanasan. Kaya ikaw ay nagagalit, naghihinakit, kaya ikaw ay nag-aalala kasi akala mo nag-iisa ka lang, pinabayaan ka ng Diyos.
That is a false belief. Remove that. Hindi nakakatulong sa'yo na sinasabi mo, hindi ka mahal ng Diyos. Pag sinasabi mo, mag-isa ka, pinabayaan ka ng Diyos, that is the devil talking in you. The good news is, God will not allow you to face your problems alone. When you are so full of fear, Jesus is walking over your fears. God is with you. God will defend you. God will strengthen you. Kaya tandaan mo, kapatid, para lumakas ka muli, huwag ka matatakot. Ulit-ulitin mong sabihin ang pinakamalakas, makapangyarihang mga salita at kataga. Do not fear. Do not be afraid. At magpatuloy ka na may pananampalataya sa Diyos. Papasukin mo ang Panginoon sa iyong puso. Natili kang nagdarasal at nananalangin. Dahil ano ang tapang? Ang tapang ay ang takot na nanalangin. Amen. Tumayo po tayo. Hilingin natin sa ating Ama sa Langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, batid namin, pinagkakaloob mo ang anumang kahilingan sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa inyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Pagkaloob mong aming mahain ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong pinakikita sa tanan, ang liwanag no tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayan ng anak mong ginigiliw, na siyang hindi naiiba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao naming pagniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag
Pati naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest calm, keeping and watching on the clouds bright. Silent Virgin, silent night, holy infant, so tender and night, sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangan mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas sa mga kaloob mong pangsamantala, makamtan namin ang mga aming inaasahang pampalagian. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapatid, lahat ng mga kahilingan natin, mga pagpapala, mabubuting bagay na hinanda ng Diyos para sa atin, ay nasa likod lang ng ating mga takot at pangamba. Mag-ingat kayo pag kayo ay napupuno ng takot, ng kaba at pangamba. Dahil yan ay nakakasira ng kaisipan at yan ang ginagamit ng masama para makuha ang ating mga puso at kaluluwa. Paano natin malalampasan at matatalo ang ating mga takot? Kailangan natin palaging kumapit sa Diyos. Ang puno ay hindi natatakot sa bagyo dahil malalim ang kanyang ugat at ito ay nakakapit sa lupa. Ang tao na matibay, nakakapit sa Diyos, walang kinakatakot na problema. Pero, pangalawa, kailangan lang nating manalangin. Ano ang pananalangin? Ito ay pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang pananalangin ay palaging pakikipag-usap sa Diyos. Ang pananalangin ay ang pakikipagpalitan ng puso sa Diyos. Huwag mong hayaang pumasok ang takot at pangamba sa iyong puso.
ang unang papasukin mo ay ang Diyos, ang kanyang banal na Espiritu. Dahil ano ang tapang? Ang tapang ay ang takot na nagdasal na. Remember that. That courage is fear that said its prayers. Prayer is power. No prayer, no power. What is your prayer today? Always pray so that you will always be powerful against your fears, against your problems. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.